Father, indeed, we praise you and we glorify you. Nothing compares to the promise that we have for you. And nothing compares to the promise that you are fulfilling in our lives. Maraming pong salamat dahil sa bawat araw na titikman at ninanamnam namin ang kabutihan nyo sa aming buhay. Marami pong salamat, Ama, dahil lagi po naming nararamdaman ang inyong mahigpit na yakap, ang inyong pagpapalakas, ang inyong encouragement. Pinapatapang nyo kami, pinapatibay nyo ang aming kalooban. Ama, ang aming ligaya ay dahil sa inyo. And now, Lord, may the meditation of our hearts and the words of our mouth be pleasing unto you. Gamitin niyo po ang inyong lingkod bilang inyong tagapagsalita. Tanging ang inyong liwanag ang magningning sa aming lahat sa pagkakataong ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid, maligayang pagkikita-kita ulit. Binati niyo na ba ng ngiti ang isa't isa? Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. Sumainyo ang kaligayahan, ang kapahingahan ng ating Diyos. While you are here, be at rest. Iwan niyo muna ang lahat ng mga inaalala. Be at rest. We are aware that the essence and message of Jesus is all about love. Aware na tayo doon. Or in short, the way of Jesus is the way of love. 1 John chapter 4, verse 16, God is love. Malinaw. Whoever lives in love lives in God, and God in them. So, malinaw sa atin na ang kaparaanan ng Panginoon, ang kaparaanan ng Panginoong Hesus ay pag-ibig. The way of Jesus is the way of love. However, bibihira, parang madalang na pag-usapan, pag-isipan, ano nga ba ang ibig sabihin ng magmahal? Pag sinasabi ba nating pag-ibig, pagmamahalan, yan lang ba yung lovey-dovey na love, sweetness, love, holding hands? Or probably pagmamahal ng anak sa magulang, pagmamahal ng magulang sa kanyang anak, familial. Yun lang ba yung love na tinutukoy? What is love as the way of Jesus? What is love as the way of Jesusness? At ito ang bubuksan natin na series ng pag-aaral sa mga susunod na linggo. At sisimulan natin ngayong araw na ito. Sa message, sa shared reflection natin na pinamagatan natin na The Way of Love. And specifically, for this part, for this chapter for today, we focus on the way of love, security. Ano nga ba ang pag-ibig sa kaparaanan ng Panginoong Hesus? At titignan natin siya sa anggulo ng security or to be secure. Yan ang pagtutuunan natin pansin. What is security and what does it have to do with love? Ano naman ang kinalaman ng dalawa sa isa't isa? When we say security, it is assurance, it is being stable or stability, it is safety. At lahat ng yan, kailangan, it is very essential para sa isang buhay na ganap. It is hard to experience a full life without security. As life is constantly changing, there is always this sense of uncertainty. There is always this sense of losing control. Kasi pabago-bago ang buhay . Yung parang, kamamaster ko lang ng isang bagay, bago na naman pala. Kakakabisado ko lang ng isang bagay kahapon, bago na naman ngayon. There's this loss of control. Tapos dahil nagbabago pala siya araw-araw, bukas, sigurado pa ba kaya tayo? So you see, there is always this threat to security. And sometimes, kahit na anong pagsusumikap natin to be secure, dahil nga nagbabago ang lahat ng bagay, things tend to become meaningless. Parang ganun tuloy. Kaya nga ang lahat ng tao, nagsusumikap, talagang pinagtatrabahuhan nila na maging secure. Kasi issue ang security sa buhay ng tao. People will turn to anything para lang maging secure. And what are the things that usually provide us with security? What can provide people, what can give people security? Isa dyan,
order and control. Order and control can give security. Kapag generally peaceful, may security. Walang digmaan, there is no war, and when there is no disaster, walang mga calamity, di ba? There is a sense of security. And also, what can give people security? Other people's admiration. People can also give security. Kapag meron kang connection sa isang tao, kakilala ko to, kapatid ko general, kapatid ko presidente, kapatid ko ang may-ari ng Jupiter. So, parang secure ka, di ba? Kasi nga, there's a sense of, I'm connected to people. And also, what gives people security? Pwede ring status in life. Status in life can give security. When you have power, when you have authority, when you have influence. Kaya nga, di ba, yung posisyon sa City Hall, 3 taon lang nagpapatayan ng mga tao. Kasi nga, ang habol nila, authority, power, which gives security. And you know, sadly, atin-atin lang to. Pero sa mga churches, ganyan din. Ang habol ng mga churches, instead na maglingkod sa kapwa, instead na magbigay ng encouragement, lalong magsulong ng liwanag para sa lahat, ang hinahabol ng mga churches, power, authority. Kasi nga, it gives security. Ganon kalaki yung issue ng security. At karugtong sa power and authority na yan, ano pang nagbibigay sa tao ng security? Pera. At pera. At saka pera. So yan, nagbibigay siya ng security. Money and material possessions, it gives security. At in a sense, talaga naman nakakapagbigay siya. Sabi nga sa Ecclesiastes chapter 10, verse 9, sa iba-ibang version. Sa NIV, sabi sa Ecclesiastes 10:19, money is the answer for everything. Sa easy-to-read version, sabi, money solves a lot of problem. At sa Tagalog pa, sa ang Biblia na version, ang salapi ay sumasagot sa lahat ng bagay. So sinasabi rin siya, eto ngayon ang pag-isipan natin. Dito nagsisimula ang talagang reflection. On the other hand, mga kaibigan, we should ask, we should be critical. Bakit kahit wala namang gulo, kahit wala namang sakuna, takot pa rin ng mga tao? Akala ba natin, order and control na nagbibigay? Bakit kahit may ka-holding hands ka, may pangamba ka pa rin? Lalo pa nga may pangamba pag may ka-holding hands. Holding hands na nga, tinatanong pa, love mo ba ako? So, di ba? Bakit ganun? Parang di pa rin secure. And imagine this, kahit mga beauty queen na, mga high profile na tao, mga celebrities, meron pa rin silang hiya, meron pa rin alala. Bakit ganun? Bakit meron, and personally, marami akong alam na may kaya na sila, talagang mga mayayaman, pero mataas pa rin yung kawalan ng security sa buhay nila. Kung sinasabi natin yung mga bagay na yon ang nagbibigay ng security sa tao, bakit sa kabila ng mga bagay na yon, sa buhay ng mga tao na meron ng mga bagay na ito, meron pa rin pangamba, meron pa rin takot, meron pa rin pag-aalala? Bakit ganun? Lalo pa nga siguro kung wala ka ng mga bagay na yon, di doble-doble ngayon yung pag-aalala mo. Di ba? This is because, mga kasama, ang totoong security is the core belief. It is the inner peace inside you na kahit pa sa pinakamalakas na bagyo, alam mong mayroon kang sisilungan. Yun ang talagang security. Nasa kalooban. It is something inside you when everything seems to be falling apart, there is that center inside you that will hold and will remain the same. Pagka nagbago-bago na ang lahat ng bagay, alam mong merong isang bahagi sa'yo that will always stay the same. Yun yung security na pinag-uusapan natin. And so therefore, security is not just having material possessions. Well, of course, nakakatulong siya. Kaso material things come and go. And ang totoo, even material things, biglang pwedeng mawala yan in an instant. Oo, nangyayari yun. Security is not just having people around you. Kasi kahit pa meron kang
mga tao sa paligid mo, maraming taong nakapaligid sa'yo, ang isip ng tao nagbabago eh. O hindi man sila magbago, pwede silang umalis. Kasi gumraduate sila. Di ba? Pwede yun. So, higit pa talaga dyan yung security na tinutukoy natin. The things of this world can give a level of security, yes, but up to a point. Meron din siyang hangganan. Eto ngayon, kapag tayo ay nakakaranas ng kawalan ng security, when we are deprived of security, ang laki ng epekto sa atin. Ano bang kabaligtaran ng security? Insecurity, di ba? Kaya nga, ang mga taong insecure, maraming foolishness, maraming mga kabalbalan na nagagawa, kasi nga, there is insecurity inside them. Malaki ang epekto ng insecurity sa tao. At isa na dyan yung aggressive defensiveness. When there is insecurity, people tend to be aggressively defensive. Parang gulo ng statement, no? Defensive tapos aggressive. Pero oo, totoo yun. Aggressive yung pagkaka-defense niya lagi kasi dapat lagi siyang mas mataas. Lagi siyang mas mayaman. Dapat lagi siyang mas maraming like sa Facebook. Kailangan ako lagi. And this is against everyone, sa tao sa paligid niya. Mga sense na kailangang sirain niya ang iba, kailangan niyang ibaba ang ibang tao sa paligid niya para magmukha siyang mataas. Yun yung aggressive defensiveness. Tignan mo nga yan, galing yan sa insecurity. Kaya malaki ang epekto sa tao ng insecurity. Yung hindi ka mapakali tapos nagkanda pagod ka na para lang higitan ang kapwa na hindi naman pala nakikipagkompetensya sa'yo. Insecurity yun. That is aggressive defensiveness because of insecurity. Kaya nga ang observation ni Solomon, Ecclesiastes chapter 4, verse 4. Then I thought, napag-isip-isip ko, sabi ni Solomon, why do people work so hard? Sabi ni Solomon, I saw people try to succeed and be better than other people. They do this. You know why they do this? Sabi niya, they do this because they are jealous. They are envious. Or if you want the more direct version, they are inggit. Kaya nagkakanda pagod-pagod, di mapakali. Kailangan laging mas. They don't want other people to have more than they have. So nagpagawa ng bahay yung kapitbahay, nagpagawa ng bahay. Pagawa ka rin ng bahay, kahit wala na mga ayusin. May bago raw TV, kailangan ikaw rin may bagong TV. Sabi nga nung usong kanta, di ba? Pila ka ng pila sa kape, kahit wala kang pambili ng kape. Hindi ka naman sanay sa brewed coffee. Pang blend 45 ka lang naman talaga. Pero gusto mo, meron ka rin nun. Kasi nga kailangan higitan ng iba. They don't want other people to have more than they have. This is senseless. Sabi ng dakilang teacher, it is like trying to catch a wind. Wala itong saysay. Para mong hinahabol ang hangin, para kang sumusuntok sa buwan. Wala siyang patutunguhan. Karugtong nga ng bagay na yan, dahil may karanasan na ganyan, there is the absence of appreciation, there is always this sense of lacking, parang laging kulang ang lahat ng bagay, and therefore there is fear. Therefore there is worry. Di ba, pag pinagdugtong-dugtong mo lahat yan, isang word lang yan, insecurity. Walang saysay tuloy kahit na anong meron ka. At kung tutuusin, yung mga binabanggit natin kanina, kung talagang necessity, kailangan mo magkape, di magkape ka kung talagang necessity. But it has to be your decision. Pinili mo talaga yon. Kailangan sigurado ka na decision ba yan o nai-influensyahan ka lang ng insecurity. Kasi lahat sila meron, kailangan ikaw rin meron. So ano ba talaga? Gusto mo lang ba yan dahil necessity yan? O ikaw ay nai-influensyahan ng insecurity? Kasi kahit makuha mo yan, kung talagang insecure sa loob, wala rin yang saysay. Kahit mabili mo na ang lahat ng catalog ng Lazada at saka Shopee, na i-deliver na lahat, parang kulang pa rin. It's an effect.
Kasi nga wala siyang saysay. Hindi siya doon nang gagaling, yung need na yon. It's about insecurity. At ang nakakalungkot, mga kasama, kahit Christian, pwedeng maging insecure. Paano nyo mabibisto? Pansinin nyo yung mga prayers. Pansinin nyo yung mga prayers. Sometimes prayers can be declarations of insecurity. Hindi siya declaration of faith. Whereas prayers are supposed to be declarations of faith, prayers can become declarations of insecurity. Lord, wag mo akong iiwan. Lord, wag mo akong bibitawan. Lord! Sino may sabi sa yung bibitawan ka ni Lord? Sino may sabi sa yung iiwanan ka ni Lord? Insecurity yan. Declaration siya na insecurity. So kailangan talaga tinutukoy ang issue ng insecurity. Sino nga may sabi sa'yo na gagawin sa'yo lahat yun ni Lord? When your Father loves you, Matthew chapter 6, verse 8, your Father knows what you need even before you ask. Nag-i-intro ka pa lang sa prayer. Di ba? Humuhulma ka pa lang ng Ama naming Diyos. Alam na ni Lord kung anong kailangan mo at ibibigay niya. So these behaviors and thinking, mga kasama, hindi siya bagay. Hindi siya fitted sa mga sumusunod talaga sa Panginoong Hesus because it shows a sense of insecurity. Philippians chapter 1 verse 27, be sure you live as God's people in a way that honors the good news of Christ. Kung talagang sumusunod kayo kay Jesus, ipinapamuhay nyo ang kanyang salita, then mabuhay kayo ng talagang may good news. At kung good news ang dala-dala nyo, mukha bang takot ang dala niyan? Mukha bang takot ang dala niyan sa pagmumukha niya? Hindi. Kailangan may confidence. Dapat may security. The lack of security or insecurity deprives us of joy. The lack of insecurity destroys a full life. On the other hand, sa kabilang banda, ito ngayon ang dulot na pag-ibig ng ating Panginoon. Giving security and assurance is God's way of love. Pagka sinasabi ng Diyos na mahal niya tayo, ang isang ibig sabihin nun, nagbibigay siya ng security. Isaiah chapter 41 verse 10, do not be afraid, sabi ng ating Panginoon. I am with you. God is with me. Sabihin na nga natin yon sama-sama. God is with me. Because God is with you. Do not tremble in fear. I am your God. I will make you strong as I protect you with my arm and give you victories. God's way of love is giving security. Ang ibig sabihin nun, God leads the way of love by accepting us regardless of our status. It means giving us space to belong. You belong. It means God leads us by the way of love, by protecting us from any form of rejection. And it means that God is holding us always and never letting go. Yun ang ibig sabihin ng way of love ni God sa paraan ng pagbibigay ng security. John chapter 10 verse 28 to 30, sabi ng Panginoong Hesus, I give my sheep eternal life. They will never die. Or you can also actually read this, I will never let them die. I will keep them alive. They will never die and no one can take them out of my hand. Sabi ng Panginoong Hesus, my Father is the one who gave them to me and He is greater than all. No one can steal my sheep out of the Father's hand, His hand. And I and the Father are one. So, andon ang full picture ng security. Walang makakaagaw sa ating lahat sa kamay ng Panginoong Hesus, sa kamay ng ating Ama, Diyos kataas-taasan. Praise the Lord! Kaya nga secure, di ba? Andun yung sense of security. God is able to provide assurance. God is able to make us secure because the Lord never changes. Bukod sa may kapangyarihan siya, ang mahalaga dito, hindi siya nagbabago. Hindi lang siya makapangyarihan. Yung pag-ibig niya, hindi siya nagbabago. Mapagmahal at makapangyarihan.
Kasi ano naman ngayon kung makapangyarihan siya, wala naman siyang pakialam sa atin. Pero siya ay makapangyarihan at mapagmahal. Kaya yung power na yon nakadirect sa atin. So He is able to provide assurance and security because the Lord never changes. Psalm 102 verse 27 to 28. But you, O Lord, you are always the same. You will live forever. The children of your children will live in security. Kasi nga hindi siya nagbabago. And hindi lang yung children. Their children's children will thrive in your presence. Because His power and His love, they never change forevermore. God blesses us with assurance, stability, and safety so we can have a full life. God wants us to enjoy a full life. Yun ang ibig sabihin ng God loves you. You are secured in God. When everything changes, pag ang lahat ng bagay sa buhay nagbabago, ang bilis-bilis, rapidly, constantly changing, we will always have certainty. We will always have a clear direction. And we will always have a meaning. Kasi nga, hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos. James chapter 1 verse 17, God is the one who made all light, and He does not change. Mga kasama, ang aking paalala sa ating munting reflection na ito, at sana baunin ng bawat isa, live in the security of God's love. Yun yung ibig sabihin na we follow the way of love, di ba? As Jesus shows us the way of love, we follow His way of love. We have to live in the security of God's love, and we have to be assured of God's grace. The way of love is to be secured in the Lord. God offers His security by His grace. Kaya siya nakakasecure. Grace kasi ang basihan ng security. Hindi tayo. Hindi siya yung parang, bagsak ka ngayon, sorry, wala ka na ulit security. Hindi siya ganun. Ang basihan niya, yung pag-ibig niya, yung biyaya niya. And therefore, kung ganun nga, you will never be afraid of being undeserving. Hindi ka threatened ng rejection. Sorry, non-performing ka. So rejected ka na. You do not belong anymore. Hindi, kaya nga siya security. You are always secured. 2 Timothy chapter 2 verse 13. Be mindful of this verse, yung sinasabi niya. If we are not faithful, God will still be faithful. Can we read that together? If we are not faithful, He will still be faithful. Isipin niyo yun. Di ba parang mali ang equation sa mathematical terms? Di ba? Hindi ka faithful pero siya faithful. Kasi nga, by grace. Christ cannot deny who He is. Hindi pwedeng talikuran ng Panginoong Hesus kung sino siya. Hindi pwedeng mawala sa Diyos ang kanyang pagka-Diyos. At ano ang kanyang pagka-Diyos? Siya ang pag-ibig. Siya ang pag-ibig. And in connection to this, dear friends, move past from insecurity by being mature. Lagpasan natin yung mga insecurity, yung mga takot, mga pangamba, yung mga nahiya ako kasi kulang ang height ko. Kulot-kulot ako. Yung kulot nagpa-straight. Yung mga straight nagpakulot. So hindi na sila matigil. Okay naman yan. Alisin ang mga takot at alala. Mawala yun. Jeremiah chapter 17 verse 8. They will be, you will all be. Ganun ko siya binabasa. You will all be like trees growing beside the stream. Trees with roots that reach down to the water, and with leaves that are always green. They will bear fruit every year and are never worried by lack of rain. Hindi nyo yun dapat ipag-alala. You are like trees planted by the water. Hindi kayo basta-basta malalanta in God's love. And also, enrich God's security in everyone. Tulungan natin ang isa't isa na lalong ma-appreciate ang security na hatid ng Panginoon by being loving, by being kind with each other. Pagtibayin palalo natin yung security ng Panginoon sa isa't isa. Palakasin ang loob ng isa't isa. Kapag ka nanghihina, tapikin ang isa't isa sa balikat. Kaya mo yan.
Kayo yung maging liwanag ng security ng Panginoon sa kapatid. Dapat itong yung pamayanan natin, nagniningning sa lakas ng loob. Kasi nga, there is security in this place. Everyone have a space in this place. You belong in this place. Ganun yung ating pamayanan. And never ever threaten another person with rejection. I will say that again. Never threaten another person with rejection. Nakakatakot ang rejection para sa isang tao. Parang magugunaw ang mundo niya. And there's a lot of psychological studies because of this. Tsaka na natin pag-uusapan. But never threaten another person with rejection. Lalo yung mga bata, by the way, hindi niyo napansin mga pinatatakot sa bata pagka ayaw sumama. Alika na, iiwan ka, bye-bye. Di ba ganun yung mga bata? Kaya tuloy yung mga bata, lumalaking may takot, naiiwan. Matanda na tuloy, hindi pa makapag-CR mag-isa, naiihi ako, alika, samahan mo ako sa banyo. Ayan lang CR, oh. Diba? Kasi nga, there is this lingering fear. There's a psychological scar na naiiwan sa rejection, kala nyo. Kaya never threaten another person with rejection. No. Instead, sa ating pamayanan, let there be smiles. Alam nyo, ang isang clear indicator ng security, maraming tawanan. Kasi yung mga tao kayang tumawa kasama ang isa't isa. At ang talagang secure na tao, kaya niyang tawanan ng kanyang sarili. May smile, may laughter, mga sense of security yon. 1 John chapter 4 verse 12, no one has ever seen God, but if we love each other, God lives in us. If you want to read, security lives in us, and His love, His security is truly in our hearts. Pwede nating tulungan ng isa't isa doon. Pwede natin yun gawin ngayon na. Hindi na natin kailangan lumayo. Remember, magbago-bago man ang panahon, ang lahat ng bagay, remember, something stays the same. Some things never change. At ano yon? God's love and grace. Some things never change. Some things stays the same. The love and grace of the Lord. Psalm 102 verse 27, O Lord, our God, you are always the same. You are God for all time. Siya ang Diyos sa habang panahon, sa lahat ng panahon. Hebrews chapter 13 verse 8, Jesus Christ never changed. He is the same yesterday, today, and forever. Security, the blessing of love, grace, and security is upon you all. In Jesus' name.